Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Monday, hindi na siya ang speaker kasi namaniobra siya ng Malacanang sa pamamagitan ni Vice President Sara Duterte. So, ganun ang Kongreso, no? Beholden kayo sa Pangulo dahil syempre, maliit lamang kang bilang isang kongresista, mas maliit lang ang kapangyarihan mo. So, kailangan mo makipag-alyansa. Pangalawa, mahirap magkaroon ng ligodon dyan kasi mahirap manligaw napakadaming bilang na tao na dapat mong kausapin. Sa Senado, hindi ganyan. They've always been independent. Marami dyan ang mga senador, lalo pa kung huling kalahating taon na ng Pangulo, marami dyan naghahanda na sa 2028, so kanya-kanyang personal na interest na yan. So definitely, hindi mo maisasantabi yung posibilidad na palagi makakaroon ng pagpapalit ng liderato kasi they're very, very ambivalent. Although syempre, on paper, sasabihin ni Senate President Soto, it has to do with preserving the integrity of the Senate dahil nga kabi-kabila ang mga dagok, aligasyon at kritisismo laban dito. But at the end of the day, he just had the numbers this time. Kasi alam mo, si Risa Ontiveros, for example, syempre iba yung kanyang ruta na gustong mangyari sana, hindi nasusunod yan. Ganon din ang masasabi natin kay Senator Lacson among others, yung mga nag-engineer nitong kuna ito. No? At makikita mo na unti-unti na parang pupunta talaga dito kasi doon pa lang sa paghawak noong hearing dito sa Blue Ribbon Committee, marami nang hindi nakagusto doon sa paraan ng paghawak. May mga nagrereklamo. So pagka may nagrereklamo, so syempre mayroong dissatisfied. Pag may dissatisfied, madaling kausapin. And true enough, nung kinausap sila, readily bumoto sila. And interestingly, even Senator Bongo, no? Kasi nangyari dito sa Duterte Block, medyo kawawa din sila. Hindi na sila because syempre ang nagpasimuno dito si Risa Ontiveros, hindi ba, tsaka itong si Loren Legarda. So they were thinking hindi naman sila boboto dahil kung hindi naman pwedeng lumapit itong mga to sa kanila. But even Bongo said, di ba, sabi niya kay Tito Soto, kung tinawagan mo lang ako, I would have signed the resolution. I would have even joined. Kasi importante na nasa mayorya ka kaysa nasa minorya ka So hindi, as a matter of fact, last night, Bongo called me and said, if you asked me to sign, I would have signed it, he said. Napapabalita. Lilipat daw. Gusto raw sumali ni Bongo sa majority. Sa mayorya ng Senado. Yung siyempre sa grupo nila Tito Soto. Iiwanan yung kanilang grupo sa minorya. Grabe. Grabe talaga ang oportunismo ni Bongo. Anong balita kay Bongo? Napapansin nyo, tahimik na tahimik si Bongo. Yung nagtatalo doon sa Senado, ang nagsasalita si Marcoleta, si Bato, si Cayetano, nakikipagbakbakan laban sa grupo nila Soto, nila Lacson, nila Subiri. Pero si Bongo tahimik, nasa sideline lang. Ganyan talaga itong style nito ni Bongo. Ang style ni Bongo, namamangka sa dalawang ilog. Parang gusto niyang palabasin na pwede siya dito sa pula, pwede siya sa puti. Kaya nga nag-top na chair siya Kasi kuha niya yung boto. Hindi siya masyadong palaban sa Marcos, pero Duterte siya. Pag sinabi ng Marcos, suportahan mo to, susuportahan niya. Pero syempre, Duterte siya. Ganyan yan si Bongo. At ngayon, dahil na namumroblema yung kanyang di ba? Ang kanyang programa, yung Malasakit Center, ay hindi na siya ngayon yung chairman ng Committee on Health. Si Risa Hontiveros, vice chairman na lang siya. Ay kailangan niya yun. Kasi yun yung pakilala niya sa tao na na para siya sa kalusugan ang kanyang programa. Tapos nawala ngayon yung committee niya. Kaya gusto niya makabalik yung Committee on Health. Kailangan niya yun. Kasi yun lang yung kanyang yan yung kanyang pagpapakilala sa tao na hindi siya involved sa patayan ni Duterte, na hindi siya involved sa korupsyon ni Duterte, siya ang bisyo niya lang magserbisyo. Ang kanyang flagship project, yung Malasakit. Problema ngayon yung Malasakit, hindi niya na yan maibibuelo kasi nga hindi na siya yung chairman ng Senate Committee on Health. Si Risa Hontiveros, kasi wala na siya sa majority, nasa minority siya
at pwedeng mga programa niya matitigil. Oh, at hindi na ganun kalaki ang pundong marireceive niya. Kasi wala na siya sa majority. So gusto niyang nagpapahaging yata na gustong sumama sa majority. Nang in-interview, ang sabi niya, ay hindi ako sana kung tinawagan mo ako SP Soto, Senate President, kung tinawagan mo ako, pipirma naman ako dun sa resolution na nag-i-endorse sa'yo eh. At tindi rin pagka-opportunista nito ni Bongo Matindi rin. Hindi, alam niya kasi na hindi niya maisusulong yung mga programa niya kung wala siya sa majority. Lalo na't health ang programa niya. Kailangan nasa majority siya dyan at hawak niya ang Committee on Health. Pangalawa, maraming pagdadaanan ng mga Duterte. Posibleng lumabas ang warrant of arrest. Posibleng lumabas ang warrant of arrest ni Bato. Hindi nga pala posible, halos sigurado na yan. Ang tanong lang kung kailan. At siya naman, delikado siya ngayon. Si Bato, si Bongo, kasi si Garma magtitestify na. Ano ba yung alam ni Garma? Ay di yung involvement ni Duterte at saka ni Bongo. Kaya delikado ngayon si Bongo. Dahil delikado siya, posible siyang ilaglag ni Garma. Matibay yon ang testimonya ni Garma. Posibleng lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Kailangan niya ngayong nasa majority siya para para ipagtanggol siya ng Senate President. Protektahan siya. Kaya maano rin to si Bongo na-anticipate niya na yan. Kumbaga marami siyang kakaharaping problema sa susunod na mga araw. Kailangan nasa majority siya. Siyempre, sasabihan niya lang naman yung mga kasamahan niya. Pasensya na kayo unawain niyo na lang yung sitwasyon ko At saka, sasabihin niya sa mga kasamahan niya, hayaan yung nasa majority ako para kung anong plano nila maipaparating ko sa inyo. Ang tindi rin, ang oportunismo nito ni Bongo. Ano yan ang style ni Bongo namamangka sa dalawang ilog Pero kapag naman pinatindig siya kung saan, doon talaga siya sa Duterte. Pero para kumbaga nakukuha niya rin yung benepisyo galing sa kabilang kampo, nakikisaano rin siya doon. Ang tindi ng oportunismo mo, Bongo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.